taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay at nagtagumpay. Ngayon po silang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. At may nakita silang bukol o polyps sa mga bituka. Sa bituka ko maraming polyps. Na kailangan ko na pong mag-blender ng pagkain dahil hindi na po kayang dumaan ng mga solid food dito sa lalamunan ko. At kinabukasan, excited na naman ako pumunta sa pangalawang araw ng EGR. At doon ko po talaga naisuko lahat. Sabi ko, Panginoon, ikaw lang pala yung magpapagaling sa karamdaman. Before 2022, November, dumating po ako dito sa Taiwan ng malakas at masigla. Then dumating yung time na mga 2 months nung lumipas, mga December, ganyan, January. Nakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawan ko. One day, nag-decide ako na magpa-check up. Diagnose ako ng doktor na meron akong GERD o gastroesophageal acid reflux. Lumipas yung buwan, 2 months, 3 months, hindi pa rin gumagaling yung sakit ko. Hanggang mag-decide sila na pasukan ako ng camera o endoscopy kung tawagin. At may nakita silang bukol o polyps sa mga bituka. Sa bituka ko maraming polyps. Then humingi ako ng prayer na sana mawala yun. Then lumipas na naman yung 1 month, pinasukan na naman po ako ng camera o endoscopy para i-check. Praise God, nawala yung bukol. Pero namamagana po yung bituka ko at may mga sugat siya. Sa pagdudual ko po, may kasama po siyang blood. Hanggang ma-diagnose po ako ng gastroesophageal acid reflux disease with esophagitis and dysphagia. Sa madaling sabi po, yung lagusan po ng aking lalamunan is lumiliit na po na kailangan ko na pong mag-blender ng pagkain dahil hindi na po kayang dumaan ng mga solid food dito sa lalamunan ko. So, pag napabayaan po, pwede po akong butasan dito at lagyan ng, dito na po papadanan yung pagkain sa bituka ko. Pumayat na ako ng gusto hanggang bumagsak na po yung timbang ko sa 54 kilos at para na po akong nalulumpo, halos hindi na ako makalakad ng maayos. Sa isang buwan, halos 10 days o 15 days ako nakakapag-check up sa hospital dahil sa nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, tapusin ko na lang kaya kasi halos hindi ko na kaya eh. Hanggang iyak na lang ako ng iyak sa higaan ko eh. Sabi ko, Lord, ito na ba yung time na kukunin mo ako? Sabi ko gano'n, hindi ko na kasi kaya. Kumilos si Lord eh. Talagang nagpipray ako sa kanya na bigyan niya ako ng kasagutan sa mga prayers ko na pagalingan niya ako. Doon na po pumasok Brother Eman sa buhay ni Brother Eman. At bigla niya po akong naimbitahan dito sa EGR o Encounter Grad Retreat. After 8 months po ng paghihirap ko, lahat ng nararamdaman ko, halos gusto ko nang sumuko. Si Brother Eman, siya po yung ginamit ni Lord na kasangkapan na maka-attend ako dito. Pero nag-alinlangan pa po akong umattend. Then sabi ko rin kay Brother Eman na may bayad po ba ang pagpunta dyan at may registration fee. Pero sabi niya sa akin, huwag ka na mag-alala. Ako na bahala. Napakabuti ng Panginoon. Hanggang nakapunta na kami sa EGR, doon pa lang po, pagdating ko is grabe na yung presensya ni Lord na ginawa sa buhay ko. Sabi ko, Lord, sinusuko ko ng lahat sa mga kasalanan ko, sinusuko ko na lahat sa iyo. Tatalikuran ko na lahat ng mga pagkakaming ginagawa ko. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Sinusuko ko na lahat sa iyo ang mga problema ko. Then, after nun, dumating yung lunch, yun nga po yung kinakatakutan ko kainin, yung adobo. Kasi hindi po pwedeng kumain nun eh. Hindi yun papasok sa lalamunan ko eh. Isusuka ko yun eh, kasi magbabara siya. Pero kiniklaim ko na nung time na yon, sabi ko, Lord, magaling na ako, Lord. Nagulat din po ako. Wala po akong naramdaman. Naubos ko po yung pagkain. Then si Brother Eman, nagulat siya, bakit, paano mo nakain? Dumating po yung hapon, sabi ko, Lord, pinagpipray ko ulit sa itong menudo. Kasi number 1 po sa akin magti-trigger yun dahil yung tomato sauce. Praise God. Dahil nung kinain ko siya, wala akong naramdaman kahit ano. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Talagang himala eh. Miraculous eh. Kasi kahit yung mga doktor magugulat sa mga ganong sitwasyon pero hindi sila naniniwala sa himala ng Panginoon. Kahit
Kahit naman ako, kahit naman yung mga kasama ko nagulat. Paano mo nagawa yan? Sabi ko, si Lord, sabi ko. At kinabukasan, excited na naman ako pumunta sa pangalawang araw ng EGR. At doon ko po talaga naisuko lahat. Sabi ko, Panginoon, ikaw lang pala yung magpapagaling sa karamdaman. First time kong ma-invite dito sa EGR. Na-invite lang ako ni Brother Eman from Lupang. Yung ginawa sa akin ng Panginoon dito sa EGR is sobrang miracle, talagang himala na nangyari sa akin. 8 months akong nagdudusa sa sakit ko na gastroesophageal acid reflux, esophagitis with dysphagia, hanggang namayat ako, halos naging butot balat. Maraming gamot ang nireseta sa akin ng doktor, iba-iba, pang-acid, pang-mamaga ng bituka. Ang daming reseta, pinasukan ako ng camera sa bituka 2 times. Hanggang umabot ng 8 months, hindi pa rin, wala pa rin, ganun pa rin ang nararamdaman ko. Halos hindi ako makakain, sinusuka ko, nahihilo, nahihirapan huminga. Then one day, na-invite ako ni Brother Eman na pumunta dito sa EGR. Na ito nga, kahapon, nung nag-deliverance, ikinumit ko sa Panginoon yung lahat kasalanan ko, sinuko ko sa Kanya. Nalangin ako na pagalingin niya ako, na giniklaim ko na magaling na ako nung kahapon. Sabi ko, magaling na ako, Lord. Bigla na lang ako nagulat, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, hindi ko alam kung ano yung maging express ng katawan ko. Basta bigla na lang nawala yung nararamdaman ko. Masakit yung dito ko, wala na. Grabe yung ginawa sa akin ng Panginoon, talagang himala. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na nagsisinungaling lang ako, pero ito talaga yung totoo na naghihirap ako sa sakit na yun, pero bigla na lang nawala nung umaten ako dito at natapos ko itong EGR na to. Totoo talaga yung healing ni Lord. Ngayon, sa mga kapwa ko na may sakit, magtiwala lang kayo na pagagalingin kayo ni Lord. Isuko niyo lahat ng mga kasalanan niyo, yung mga mabigat na nararamdaman niyo. Talagang walang imposible. Totoo ito. Nandito ako, pinapatunayan ko sa harap ninyo lahat na magaling ako. Wala na akong nararamdaman. Yun po, nag-follow up check-up po ako sa ospital para po i-confirm kung talagang total healed na po ako. Pero sabi ng doktor, kailangan pang i-ultrasound ka, sabi sa akin. Praise the Lord, lahat po siya normal. Kasi before po, may nakita pong fatty liver sa akin. Then sa almost 8 months ko pag-iinom ng gamot, may pinsala na rin po yung kidney ko sabi po sa akin ng doktor Pero nung time na, kanina po, nung umaga, nung niltrasound po ako, nagulat po ako, lahat po clear po, wala pong problema sa liver ko, sa kidney ko. Sabi ko nga, Dok, baka pwede niyo pong hinto na yung pag-inom ko ng gamot. Kasi wala na po talaga akong nararamdaman totally. Sabi niya, hindi, uminom ka pa rin para totally healed ka. Then, bumalik ka ng July 14 para malaman mo yung mga resulta ng test mo. Pero kahit hindi ko pa man makita yung resulta, kiniklaim ko na po ngayon na magaling na ako, total healed na ako. Simula po nung nakapag-EGR po ako, naka-attend po ako sa Encounter God Retreat, doon ko po naranasan yung totally na healing na ginawa ng Panginoong Himala. Grabe, talagang ginawa sa akin. Binabalik ko po sa yung mataas na pupuri. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa buhay mo, Brother Ray. Tama po ang sinabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi po roon, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But when you tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ayan, tunay nga na napakatapat ng Diyos sa iyong buhay na bagamat nakaranas ka ng pagsubok, subalit hindi hinayaan ng Diyos na ikaw ay malugmok sa pagsubok na yon at siya ay gumamit ng tao upang makilala mo siyang tunay. Iyon po ay hindi aksidente, at tunay nga na kitang-kita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo na tunay na siya lamang ang tunay na manggagamat. At tunay rin po ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 12, "Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you." Sa verse 13, sabi pa niya roon,
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. At yung po ang ginawa mo, yung ikaw po ay magpatuloy, na siya ay kilalanin sa pamamagitan ng pag-attend mo sa AGR. At tunay nga po na hindi ka binigo ng Diyos, sapagkat nakita ng Diyos, yung paglapit mo sa Kanya, yung paghingi mo ng tawad, yung pagsisisi mo. Tunay nga po na nakita ng Diyos ang puso mo. Kaya kumbaga isa pong pagpapala ng Diyos yung kagalingan sa iyo. And we believe, you are completely healed in the name of Jesus. Sabi po rito, Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya yan po ang ginawa mo, sumampalataya ka na you are already healed. At sabi po ng Mark 11:24, kapag yan po yung belief, belief mo, yung faith mo, and then it will be done to you. According to your faith, it will be done to you. You are completely healed. Wow! Purihin po ang Panginoon. Muli na naman pong pinatunayan sa atin ng Diyos na Siya ay dakila at tunay na manggagamot sa buhay po ng ating kapatid na si Brother Ray. Siya po ay na-diagnose sa sakit na gastroesophageal reflux disease or GERD, na kung saan ang daanan ng pagkain sa kanya pong katawan ay lumiliit at ang kanya pong bituka ay namamaga at nagkaroon ng maraming sugat na naging dahilan po kung bakit hindi na po siya nakakakain. Ultimong oatmeal ay kailangan pang i-blend na naging dahilan kung bakit siya po ay nangayayat. Habang siya po ay nakakaranas ng hirap, siya po ay nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Gusto na po niyang sumuko na parabang nasa bingit na ng kamatayan. Ngunit siya po ay tumawag sa atin pong Panginoon at nanalangin. At habang siya po ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos naman po ay nagpadala ng isang kapatiran at siya po ay inimbitahan sa isa pong gawain, ang Encounter God Retreat dito po sa JIL, Taiwan. At doon niya po nasumpungan ang presensya ng atin pong Panginoon na kung saan siya po ay tuluyang nakalaya sa lahat ng klase ng sumpa at tanikala ng kaaway. Tulad po ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At siya nga po ay tuluyang pinagaling ng atin pong Panginoon. At naranasan po niya ang regenerative and creative miracle. Ang kanya pong namamagang bituka at punong-puno ng sugat ay na-restore at nagmistulang bago. Kahit siya po mismo at ang kanya pong mga kaibigan ay nagulat dahil nakakain na po niya ang mga pagkaing normal na dati hindi niya nakakain. At siya po ay pumunta sa hospital. Kahit po mga doktor ay nagulat dahil ang kanya pong bituka ay wala ng diferensya. Mga kaibigan at mga kapatid, kayo po ba ay nakakaranas sa oras na ito na para bang nawawala na kayo ng pag-asa? O di kaya'y meron po kayong relasyon na nasira beyond repair? O di kaya'y kayo po ay merong sakit na para bang wala ng lunas? Ang kailangan lang po nating gawin ay lumapit, manampalataya, at higit sa lahat, tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Katulad po ng sinasabi ng John 6:37, ang sinumang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko ikakahiya. Kung nais niyo po, sumunod lamang po kayo sa isang maiksing panalangin at sabihin po natin, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo, isang makasalanan, patawarin mo po ako
sa lahat ng akin pong kalikuan. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso, maghari ka sa aking isipan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoong Hesus, kinig na kinig mo po ang kanila pong mga panalangin. Tinanggap kanila bilang Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas ng kanila pong buhay. Kaya't sa mga oras po na ito, inyo pong pagalingin ang mga may sakit, ipagkaloob mo po, Panginoon, ang himala sa mga nangangailangan. Abutin mo po, Panginoon, ang kanila pong mga panalangin. At sa mga oras po na ito, pagpalain mo po sila ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations po dahil ngayong oras po na ito, kayo ay isang tunay na anak ng Diyos. Kung kayo po ay napagpala ng video na ito, tayo pong lahat ay mag-like and i-share po natin at atin pong pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng mga episodes ng Si Jesus, ang Diyos ng Himala. Lagi po nating tatandaan, ang lahat ng mga problema ay merong solusyon dahil si Jesus, ang Diyos ng Himala. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.